sigarilyo ko. Asan na? Sigarilyo ba? Nasaan na? Ito na. Pakilayo muna to si ano. Kalat-kalat na ang mutya dito. Ano naman anong lalagyan? Tsura ko haggard, grabe. Tingin hangin. Grabe haggard ko. Pagod mga lods. Kent Ramos. First comment. Shoutout sa'yo, Kent Ramos. Hi. Sinsya na kayo mga lods. Tayo'y kahit na tayo ay talagang bagsak na ang katawan, pero patuloy pa rin tayo sa ating pakidoblehan to. Hindi ko makakita kung ano yung nakasulat. Doblehan mo ang sulat. Shoutout sa'yo ulit, Kent Ramos from Valencia City, Bukidnon. Bintagumpay, Legazpi. Shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Kung bumate, kala mo alive na alive, ano? Pero groggy na tayo. Nagpakita ang tatlong persona. Dry na dry ako ngayon mga lods. Mitch Policarpio. Share mo sa ano ko, sa account ko sa main song. Tapos i-public mo. Kinakalimutan mong i-public. Martinez Mark John, mapagpalang gabi sa iyo. Shout out and God bless from Quezon, Bukidnon. So dahil papalapit na, shout out na rin kay Joel Dumipig. Talagang may slash yung pangalan mo, no? So, yun mga lods. Pakishare mo na yung ating video. Tiyak na mabubusog na naman ang inyong kaalaman sa gabing ito sa ating mga ipagkakaloob sa inyo ng mga lihim na karunungan. At meron akong ikikwento sa inyo na hindi kayo makakapaniwala. Wala lang video. Hindi ko na videoan kasi nagkatarantahan din. Medyo na tulala din ako sa nangyari kanina. So, nakalimutan ko magdala ng gamit. At ang suot-suot ko ay pampaswerte lang. Pampaswerte lang yung dala-dala ko kanina. Buti may gumana ang taguliwas ko. So, yun lang. Pasalamat ko rin sa amang kay taas-taasan at ako ay ginabayan ng gusto. So, talagang kakaiba mga lods. Kahit kayo ay, kung iisipin ninyo, sa mga nakakaintindi sa ano, no, sa sakyan. So, ganito kasi yung senaryo mga lods. Kanina, dinala ko si Malakas kasi yung mga ano ko, may mga pangalan, yung mga sasakyan ko. Lahat ng sasakyan ko mga lods may mga pangalan. Yung sniper ko si Motmot, yung Mio ko si Maymay, then yung Grand Vitara ko si Malakas.
So kanina ang dala ko, after kong dalhin dun sa shop, yung aking si Malakas dahil may kaunti, alam niyo naman sa atin, maintenance para hindi dumami yung sira ng sasakyan. So kailangan naka-maintenance yung mga may sasakyan dyan, ano? Alam po natin yan. So ganito ang nangyari mga lods. Pumunta ako kila tatay, no? Sinamahan ko si tatay kasi dalawang sasakyan din ng tatay ang ipapagawa niya doon. Shoutout nga pala kay, pangalan nito, Hector, ano yon? Apelyido ni Kuya Hector. So yun, shoutout kay Kuya Hector, nakalimutan ko yung apelyido, may-ari ng shop, nakaibigan na rin natin. So ganito po yung mga lods, plug ko na rin. Kung kayo ay naghahanap ng mekaniko na mapagkakatiwalaan, kung malit ang budget ninyo, so wag nyo lang naman baratin kasi napakabait po nitong tao na to. Napakabait nitong tao na to. Saan ka makakakita ng shop na kuminsan nauutang pa yung bayad, kuminsan nakakabili siya ng pyesa, abonado na siya, kulang yung pambayad mo, babayaran mo na susunod pagka kaluwag-luwag ka. So ganun po siya kabait. Ang senaryo ng kwento sa nangyari kanina, so yun, i-plug na natin ng dire-diretso. Yun mga lods, kung magpapagawa kayo, kay Kuya Hector, hingiin nyo lang sa akin yung kanyang address. Hector Delorio. Yun, Hector Delorio. So, Dilioro. So, siguro may pagkakataon na ipopost ko yung kanyang shop. So, yung shop nito, isang taong mapagkakatiwalaan na hindi kayo katulad magpapagawa ka sa iba, hindi pa sira, papapalitan na sa'yo. Pero dito, wala pong ganun. Totoo siya magsalita. Then, yung mga pyesa, kakausapin niya yung pagbibilhan, yung halimbawa sa Banawe, doon nakahanap ng pyesa. So, harap-harapan kinakausap niya kung magkano yung price nung may-ari ng pyesa, yun din yung sasabihin niya. Ganun po siya katapat sa mga customer. So, yun, dahil parang tulong ko na rin sa kanya kasi napakabait nito. Then, yun po yung senaryo, no? Ayun, magpagpalang gabi kay Mami. Payubin. Pagpalang gabi sa inyo dyan sa Cavite. So, ayun mga lods, no? Kung naghahanap kayo ng ganong klase na mapagkakatiwalaan na tao, gaya ng sabi ko nga sa inyo, yung kagaya ng tiwala nyo sa akin, ganun din tong tao na to na napakababang loob at matulungin din tong tao na to. So, yun lang ang may susukli ko siya sa kabila ng mga tulong na ginagawa niya sa akin. Bilang manggagamot at alam naman niya na wala din akong trabaho. Pero hindi po ako, kuminsan ayaw magbabayad pero hindi po ako nagpapalibre kasi binabayaran ko po talaga. Kuminsan yung bayad, iniiwan ko na lang dun sa lamesa, ilalapag ko kahit ayaw po niya. Kasi unang-una alam naman na po natin eh. Kaya yan, naghanap buhay po yan. Hindi naman natin sisigain, aabusuhin dahil kilala o may pangalan tayo. Hindi po ganun. Kasi alam natin na yung mga yan ay may kaldero din, katulad natin. So, mahirap po yung inaabuso natin sila kasi babalikan din tayo nun. So, ayun mga lods, ito yung senaryo, dinala ko po dun yung sasakyan ko. Dahil may konti lang naman umiingit pag lumiliko. Then, ginamit ko po yung pikanto yung dala ko kanina. So, papunta kami kila tatay. So, sa mga may sasakyan dyan, alam niyo kung ano ang pwedeng mangyari kapag nabaklas ang CB joint. So, kabisa, nagla-live ako, nakikita nyo sa live kung gaano ako kabilis magpatakbo. Talagang takbo talaga. Kahit sabihin nyo maingat tayo. Tanggal po yung gulong. Tanggal po yung gulong mga lods. Alam nyo, pinakamaganda kung bakit medyo natatawa ako. Pero pagbaba ko, walang biro mga lods. Naguntugan talaga yung mga tuhod ko. Natanggal yung gulong niya. Yung CB joint po, di ba? Ito yung gulong. Meron nakakonect doon para siya umikot. Natanggal po yun. Nakasabit pa rin yung gulong kasi merong tornilyo yun, hindi yung tatalsik.
Pero pag natanggal po yun, mawawala na siya ng lakas. Kumbaga, didikit na siya doon sa tapaludo o babagsak yung unahan ninyo doon sa gulong. Ganun po yung nangyari. Alam nyo, ang pinakamagandang nangyari, sa hinaba-haba, magmula po sa Anonas sa ako nang galing. Pagliko ko sa condominium unit ni tatay, sa may bandang Cubao, no? Pitwason. Sa Pitwason mismo, pagpunta ko sa kondo, tanggalo yung gulong. Isipin nyo po yung pangyayari. Sa tulin po ng takbo ko dito sa may Balite Drive. Alam nyo po yung Balite Drive, no? Sa mga driver dyan o sa mga Grab. Matutulin po dyan kahit maliit yung daanan. Sa tulin po ng takbo ko, dahil naiwanan ako ni tatay, sa kabila po siya dumaan, hinahabol ko siya dahil nakalimutan ko yung papunta sa kanila. Hindi po nangyaring natanggal ang gulong sa kalagitnaan ng kalsada. Mismong pagliko ko po sa boom, malapit na sa gwardiya, doon na po natanggal yung gulong. Kung kailan huminto ako. Isipin niyo dahan-dahan ang andar. Kung kailan huminto ka dahil nakababa ang boom, paghinto ko, natanggal yung gulong. Ayaw na hong umandar. Sabi ko, bakit ayaw umandar? Sabi ko sa guard, sir, yung gulong mo, sir, nakadikit na dun sa tapaludo. So yun, yung CB joint po, bumigay. Tanggal po yung tornilyo. Kung iisipin po natin kung tumatakbo ako ng 80 at natanggal ganun na nangyari, sa tingin po ninyo ano yung aabutin ko? Gaganon ho yung sasakyan. Tataob. Pero ang higit ko kung takot na nanginig ang tuhod ko, kahit sabihin natin na meron tayong kabal, kahit na sabihin natin meron tayong bulong na kaya nga wala akong, kita nyo ngayon, nagsuot na ako kung kailan nasa bahay, naiwanan ko po ito. Sa tuwing ako ilalabas, lagi pong dala ko to. Kanina, puro pampaswerte mga suot ko. Yung liklay. So, swerte. Pampaswerte talaga. Swerte, liklay eh. No? Niliwas tayo hindi lang sa bala, kundi pati dun sa sa aberyang hindi po maipaliwanag kung paano nangyari, kung kailan tayo huminto. So, iyon po ay isang bagay na pinasasalamat ko sa amang kay taas-taasan. Gumana yung liwas natin na orasyon. So, dahil ganun yung nangyari sa akin, hindi naman gagana yan, kundi dahil din sa kapangyarihan ng Ama. 'Di ba? Alam po natin yan, hindi gagana yung banal na salita na yan, yung mga divine words na yan, kundi dahil sa kanyang kapahintulutan na gumana sa atin. So, bibigyan ko po din kayo ng taguliwas. Pagkakalubang ko kayo ng taguliwas, kung ano po yung ginagamit ko, yun din po yung ipagkakaloob ko. Salaming kuhal. Sasalaming po ulit yung matanda. Yun. Liwanag. Mga lods, nawa ang taguliwas na to, inihiling ko po sa inyo na lalo kung haggard na, nakasalamin pa, di lalo kung nagmukhang nito, ermitan yung bagets. Inihiling ko lang sa inyo mga lods, bago ko po ito, siguro kumpiyansa din ako siguro, masyado. Umalis ako ng bahay nang hindi bumubulong, hindi umuusal.
So buti na lang, ang tagoliwas nasa katawan pa rin natin, at dahil nga yung 7 colors na liklay ay swerte, so siguro kasama na rin yung swerte ko na hindi ako na-disgrasya. Hindi natin alam kung alin doon, pero ako, sure ako, tagoliwas saka yung liklay, matik po. Wala nang video kasi nagkatulalaan eh. Tulala na lang na parang pagbaba ko, tinignan ko yung nangyari doon sa gulong ko eh. Bingkong talaga na ganun, talagang wala na siyang lakas. Kumbaga, kung sa highway nangyari, may kalalagyan eh. So, yun ang ano natin, Lods, ano? Lagi kong binibilin sa inyo na naging aral din sa akin, panay ang bilin ko sa inyo na sa umaga bago kayo lalabas ng bahay, ay manalangin kahit hindi na Latin. Yung bigyan kayo ng kaligtasan. So, isang bagay na ipinapayo ko sa inyo na gawin ninyo palagi, yun yung bagay na nakaligtaan ko na hindi ko nagawa sa aking sarili. Yung manalangin sa Ama bago lumabas o bago mag-drive. So, kaya habiling ko sa inyo, nawa ay gaya nga nangyari nga sa akin. Pero kahit sabi mong wala, hindi ako nasaktan, okay naman yung sasakyan kasi sasakyan lang yan, pwedeng ipagawa yan. Pero paano kung sa highway? Diba mga Lods? Sa highway nangyari yung ganun. At hindi gumana yung taguliwas sa akin. Taguliwas. So yung taguliwas, dalawa ang kahulugan yan. Ipapaliwanag ko sa inyo. So, talo na tayo dun sa ating senaryo, sa kwento. No? Parang nakakalungkot isipin na masaya, malungkot na masaya. Malungkot kasi nakalimot ako. Masaya dahil kahit nakalimot ako, hindi ako kinalimutan. Yung isang bagay na napakahalaga sa atin. Nakakalimot man tayo pero tayo hindi kinakalimutan ng Ama na ibigay yung kaligtasan sa atin. Siguro sa kadahilanan na rin na nanggagamot tayo ng walang kapalit. Siguro, isa rin yun sa award na lang sa akin. Siguro, kung nagkataon. Kasi ako, totoo po mga Lods, alam niyo yan. Nagla-live ako. Ang tuling ko magpatakbo. Sipin nyo yung 80 kung natanggal yung CB joint. Ano ang pwedeng mangyari sa inyo? Kahit kayo, kahit sa mga driver, isipin nyo, yung buong joint yung natanggal, may kalalagyan talaga. So, maaaring sabihin na natin na hindi ikalawang buhay dahil maraming beses na akong isinalba. Angkas ko si Mrs. Sinalpok din kami noon ng sasakyan. Talsik kami dalawang mag-asawa. Pero ito, nasa harapan nyo pa rin. Walang damage. So, ayun. Dahil siguro sa taguliwas din, ano. So, ito mga Lods, yung payo ko sa inyo. Gamitin ninyo. So, hindi ko po kayo sa Balite Drive, lagpas Lods sa papuntang Teresa Tower. No, sa condominium Teresa Tower. So doon po bandang Pituasan na. So doon lang ako dumaan sa Balite Drive kanina. So itong taguliwas, dalawa ang ibig sabihin nito mga Lods. Dalawa yung ibig sabihin ng taguliwas. Itatago ka at iiiwas. So yun po yung ibig sabihin ng taguliwas, dalawa. Itatago ka sa, bawa, merong gustong sumalbahe sa inyo, tatago ka nito. Kung dadaan ka naman dun sa lugar na mapapahama ka, iiwas ka naman. Kung may pangyari na mapapahama ka, iiwas ka sa kapahamakan. So napaka-importante nitong ipagkakaloob ko ng orasyon sa inyo,
mga lods. So yun, thank you po sa ating 15 star nag-send kung sino man po yung mga yan. Ayun, si Andrea Faith Makipig, no, may stars siya. Thank you very much sa nag-send sa atin. So ayun, dahil sa awa ng ating Ama at gabay ng ating Amang kay taas-taasan, pinatnubayan tayo na makaiwas at hindi madisgrasya. Okay lang sasakyan lang yan. Kasi pwede po natin paayos yan. Pero yung buhay natin, yun mas importante sa lahat. No, kahit tayo ay manggagamot, antingero, anuman, dumadating yung pagkakataon. Marami na kayong nakitang manggagamot na nadisgrasya. Hindi lang sa bala, maging sa kapahamakan, maraming na mamatay na mga manggagamot. Last year, ang dami, sunod-sunod dyan sila. No, nakakalungkot mong isipin. So, ipagkakalob ko sa inyo, taguliwas. Gamitin nyo po ito bago po kayo lumabas ng bahay. Gamitin nyo po. Usalin po ninyo ito at magtiwala lang kayo sa ating Amang kay taas-taasan. So, taguliwas orasyon ng 3 persona. Kaya pala yung 3 persona, nagpakita dun sa akin kanina, no, yung, sabi po dito, cross, then may cross na. Bukod sa cross, may kita kayong plus. So, ibig sabihin ng cross, babanggitin nyo cross. Yung ulo nyo ay ganun nyo. Ito po yung cross. Yung ulo nyo ay gaganon nyo. Then, Salvator. Ator. Anator. Yup. Yap. Diap. So, ito po yung orasyon ng taguliwas. Cross. Iko-cross nyo yung ulo nyo. Salvator. Ator. Anator. Yup. Yap, yap. So, ganun lang po kasimple yung orasyon. Madali po ninyong kabisaduhin. Pwede ninyo itong isulat sa papel. Ilagay po ninyo sa wallet nyo. Pero, tandaan natin, mas mainam kung isusulat nyo itong orasyon na to sa mini book. Minsan, pag sinabing taguliwas, pati yung swerte, iiwas. Lalo na kung ito ilalagay po natin sa ating wallet. Pati swerte iiwas. So, wag po pala sa wallet. No, mali po 'yun. Wag niyo pong ano 'yun. Sundin yung aking sinabi na ilagay sa wallet. Hindi po tama 'yun. Pati po yung swerte iiwas. So, ayun mga lods. Naghahanap lang akong pantakip kasi 3 salita 'to. Yung importante lang yung iaano ko sa inyo. Hindi naman kasi lahat ng orasyon pwede kong ibigay at pwede nyong kopyahin. Bakit? Ito. Ang sinabi ni Kristo noong siya'y aakyat sa langit. So, hindi nyo naman po kailangan ito. Ito po ay yung mga taong namayapa at babasbasan ko upang mabasbasan ng pag-akyat. So, yun, dun po gagamitin yun. Kaya hindi nyo po kailangan ito dahil ginagawa po to ng mga blessor o commander sa spiritual. So, yun po yung pinakaano nun. So, yun mga lods, screenshot nyo. Tinakpan ko na tong ano na to. Screenshot nyo na lang. Yeah. Taguliwas, orasyon ng 3 persona. Cross, i-cross nyo yung ulo nyo. Salvator, habang binabanggit nyo cross. Then, pagbanggit nyo ng cross, i-cross nyo yung ulo nyo. Salvator, Ator, Anator, Yup, Yap, Diap. Okay, na-screenshot nyo na po ba? Five, 4, 3, 2, 1. Okay. Mga lods, hindi ko ipagkakalob sa inyo to kung ito ay sa kapahamakan o sa itim na karunungan. Alam nyo naman na hindi tayo nagbibigay ng mga ganun at hindi tayo tumatangkilik o gumagamit ng mga ganun. Kung may mag-isip ng masama sa iyo, ay dasalin ito
bago manaog ng bahay patungkol sa kanila. So, yung patungkol, ito po yung pamilin, mga lods. Yung patungkol, halimbawa, kung may mag-isip ng masama sa'yo, may nag-isip ng masama sa'yo, halimbawa, yung gusto kang saktan, gusto kang kitilin, iiwas ka nito sa mga ganong klase ng pagkakataon. So, yung patungkol sa kanila na binabanggit dito, ito yung kung sino sa tingin mo yung tao, no, bibigyan mo ng patungkol, habilin. Iiwas nyo nawa ako sa taong ito o sa taong masamang loob na naghahanap sa akin ngayon. So, ang kanyang orasyon, nakor, sanitatak, isarak, ismarak, istatak, aruam, Jesus suminum salvator, akdudum. So 3 times yun mga lods ha, pati yung kanina, yung binigay ko kanina, 3 times yun. Nako, thank you po sa ating kapatid na si Red June. So yun, kay Sped, no, thank you very much. So member natin yan, mga yan, sa loob ng Hunter Organization. Halo na sa akin yung antok at pagod. Kararating ko lang din kasi nagkain lang kami. So, sa mga masamang kalooban na nag-iisip sa inyo na kayo ay saktan, ang buhay nyo ay kitilin, so magagamit ninyo. Sa anumang uri ng pamamaraan, magagamit ninyo. Maiiwas kayo nito. Ito po ay liwas din sa kanila. No? Ulitin ko, basahin ko na lang habang pinapakita ko, no, para alam nyo kung paano yung tamang pagbigkas. Okay mga lods, screenshot nyo ulit. After ko basahin, ay okay na yon. Sabi dito ay, kung may nag-iisip ng masama sa iyo, dasalin ito bago manaog ng bahay. Tapos, patungkol sa kanila. Ang patungkol sa kanila, ano man yung inyong nais. Ang patungkol sa kanila, sasabihin mo, iiwas mo ako kay ganito, iiwas mo ako kay ganyan, o halimbawa, iiwas mo ako dun sa chismosang kapitbahay namin na naninira sa akin lagi. So, ang orasyon, babanggitin nyo 3 ulit. Ang orasyon niya ay, nakor, sanitatak, isarak, ismarak, istatak, aruam, Jesus, hominum, salvator. Ito po yung JAH, mga lods ha, akdudum. Nakor, sanitatak, isarak, ismarak, istatak, aruam, Jesus, hominum, salvator, akdudum. Okay? Kung na-screenshot na, okay na yun, mga lods. So, yung tinutukoy natin na JHS, ito ay Jesus hominum salvator. Ito naman po yung tinatawag na kalihiman, IHS. Nakita po natin, IHS yung ginamit dito. Ito po yung pinakamas matindi ng lihim ng salita. No? Meron tayong tinatawag na hayag, hindi hayag, pinagkasunduan. So, mas mataas yung pinagkasunduan dyan, ha. Hayag, hindi hayag, at pinagkasunduan. So, yun, pataas ng pataas yun. Halimbawa, aramak sa dam, ano yung mataas dyan? Hindi hayag. Aramak radam adradam. So, ano pa yung 3 A? So, marami yan, ha. Pataas ng pataas yan. No? Yun po yung sinasabi natin na iba't ibang klase, na bakit nagkakaiba-iba pero iisa ang kahulugan. Yung aramak-damak sa dam, 3 persona. Ito pong JHS, ito po yung kahulugan ng pangalan ng ating Jesucristong tagapagligtas. So, yun po yung sinasabi doon sa huli na Salvator. No? So, yun mga lods. Nawa ay magamit nyo at makatulong ito sa inyo. Gilbert Kulilak, mapagpalang gabi din sa iyo. Claudio Restauro, magandang gabi rin sa inyo. Shoutout na rin sa inyo. So, ito mga lods,
sa lakas. Marami sa ating nagre-request nito. Ang gamit sa lakas na tong orasyon na to ay ginagamit ko minsan, lalo na kung may mga ginagamit ako mabibigat. Maselan siya. Mga lods, maselan to. Namimili siya ng mga tao na pagaganahan at may araw siya. Napansin ko rito, minsan gumagana, minsan hindi. Minsan may kabigat-bigat na 2 tao nagbubuhat, binubuhat ko mag-isa dahil binubulungan ko na ito. Minsan naman ginagamit ko, ayaw niya gumana. Mabigat talaga. So, ganon mga lods, no? Itong orasyon na to para sa lakas. Nawa ay kasihan kayo, nawa ay gumana sa inyo. Napakasela nito dahil ito ay gamit ng ating Panginoong Jesucristo sa lakas. At ng San Cristobal. Cristianorum. May susi. Okay. Babasahin ko muna para maintindihan ninyo. Sa lakas, Jesus, 3 ulit. San Cristobal, Gancan, Susaretes, Sabea, Nadap, Iris, Salostres, Bugnos, Christianorum. Yung susi ay Bugnot, Ehekis. So, bago nyo to sususian mga lods, ang pamamaraan, usalin nyo ng 3 ulit itong sa lakas. Jesus, San Cristobal, Gancan, Susaretes, Sabea, Nadap, Eres, Salostres, Bugnos, Christianorum. Ulit-ulit. Jesus, San Cristobal, Gancan, Susaretes, Sabea, Nadap, Eres, Salostres, Bugnos, Christianorum. No, basta 3 ulit. Then isunod yung susi. Bugnot, ihikis, biglang buhat. So pwede rin to gamitin ninyo sa inyong inumin. Sa inumin po ninyo, gamitin po ninyo para kayo ay bubugan nyo doon bago po kayo pumasok ng trabaho. No, mga lods. Bago kayo pumasok ng trabaho, gamitin nyo to. Then, meron mga may edad na, gamitin nyo to. Ibugan ninyo sa tubig. At tiyak, na kung ang inyong pananampalataya, malakas inyong pananampalataya na ito ay gagana, kasabay ng isipan, ng damdamin, at walang pag-agam-agam, ito ay magagamit ninyo. No, mga lods? So, ang pamamaraang ito ay pagkakalob ko sa inyo, lalo na doon sa mga may trabaho. Kung napapansin po ninyo, kung hindi tayo namimigay ng mga mutya, minsan pinalilimusan natin. Ngayon naman, nandito naman tayo sa orasyon, magmamahal na araw kasi mga lods. Kaya pagpasensyahan nyo na itong aking mga handog sa inyo, kung ano man yung karunungan sa spiritual, yun lang din yung aking ipinagkakalob sa inyo. At sa mga ibang mga katanungan. So mga ganito mga lods, no? Yung, eto, matanong ko lang sa inyo. Huwag kayo magagalit, huwag kayo mapipikon. Alam nyo, na kapag ako nagsasalita, yung totoo. Maraming tatamaan dito mga lods, lalo na yung mga sukdula ng kulit. Na animoy bata yung kanilang pag-uugali. Sa loob ng Hunter Organization, hindi ko kayo dapat ikumpara sa aking mga miyembro. Unang tanong ko sa inyo, sino sa mga member ko ang hambog magsalita? Sino sa mga member ko ang nagmamalaki na sila'y nasa spiritual?
Sino ang nakita nyo sa mga member ko na ipinagmalaki na sila magaling na manggagamot ko, no? Ni wala kayong naririnig. Ang lagi nilang pinopost, gamutan online, libre lang. Tawas online, libre lang. Healing online, libre lang. Gamutan sa personal, libre lang. Ano ba tawag dito? Yung kayo yung pupunta doon sa pasyente. Schedule. Sagutin nyo lang po yung aming pamasahe, okay na. Yun ang kadalasan ninyo naririnig sa mga miyembro ko. Ang mga miyembro ko, kadalasan po sa kanila, hinog ang mga edad. Hindi po ako nagme-miyembro na sasakit ng aking ulo. May miyembro ako ngayon na bata-bata pa, si Trevor. Ito'y lahi ng mga ipugaw. Tinanggap ko kahit siya'y bata-bata pa. May kayabangan nung una, pero nalusaw na ngayon. Kaya ang bawat miyembro ko may pagmamalaki ko na ito ay nabigyan ko ng matinong pundasyon. Hindi lang sa kanilang pag-espiritual, maging sa kanilang pag-uugali. No? So ito, maraming tatamaan ito sa sasabihin ko. Hindi ko kayo mga miyembro lahat, kayo ang karaniwan ay follower ko, ang karaniwan ay subscriber ko, ang karaniwan ay masugid kong taga-abang, ang karaniwan ay mga taong nagtitiwala sa akin at naniniwala. Pero, hindi ko na po ito uulitin, ngayon ko lang sasabihin. Kapag kami po ay nagle-lecture sa GC o sa personal, ang lahat na nasa paligid ko ay lahat ay tupa. At ako lang ang leon na umaangil. Sa madaling salita, sa kahulugan nun, ako lang ang pinakamatapang sa sandaling iyon. Lahat sila nakikinig, lahat sila nag-aaral. Ito pong ating pagla-live, hindi madaling gawin. Minsan kailangan kapalang ko yung mukha ko, minsan kahit pagod tayo gagawin natin. Mapagkalooban lang kayo ng mga ilang mga usal, mga ilang mga bulong, mga ilang mga pamamaraan, para kayo ay hindi nawawala. Kagaya ng mga tips, ideas, napaka-knowledge. No, kung titignan natin, may yung content natin kakaiba, yung vlog natin, content natin, hindi ko ginagamit yung aking mga viewers para makilala, para sumikat. Ginagawa natin ito hindi para magpakilala o sumikat. Ginagawa ka namin ito, yung pagbablog, para sa inyo, para mapagkalubang kayo ng katotohanan na aral. Na hindi yung sabi ni ganito, sabi ni ganyan. No? Yung mga narinig lang, nag-YouTube na, ginawa ng content, dito hindi inaral. Nilimbang, binungkal. Bago ko ipagkalob sa inyo, kailangan gumagana. Bago ko ibigay yung aral sa inyo, naibigay ko na sa iba, nagamit ko na sa sarili ko. So, di ba nakakatuwa? May isang tao na nagtsatsaga sa inyo na kahit hindi tayo magkakaano-ano, hindi tayo magkakilala sa personal, nagbibigay sa inyo ng mahalagang aral. Example, sa kalagitnaan ng aking pagtuturo sa aking mga miyembro, maski sa GC, hindi sila nagtatanong. Pangalawa, hindi sila nagpapa-shoutout. Kasi unang-una, anong kinalaman ng pagpapa-shoutout nyo sa kalagitnaan ng pagtuturo o pag-share ng karunungan sa lihim na kasanayan o sa lihim na espiritual? Diba? Kayo, kung ang content natin dito, batean portion, di magsawa kayo kababate.
habang tayo ay nag-i-start pa lang, binabati ko kayo ng binabati, lahat ng dumaan sa mata ko, binabati ko yan, sina-shoutout natin bilang respeto sa inyo. No? Ako, kahit na kilala na sa spiritual, hindi lumalaki yung ulo ko. Sa ibang mga vlogger, nagpapa-shoutout din ako. Pero, depende sa pagkakataon o sa content. Sa mga hindi po content creator dyan, na tinitignan ninyo na ang vlog, bawat content, ginagamitan po yan ng idea. May mga content ng kalokohan, doon. Pwede nyong isawsaw yan yung mga gusto nyo. Alam ko naman yung nais ninyo eh. Gusto nyong mapansin din nila yung inyong mga pangalan. Walang problema dun. Mga lods, walang problema dun. Alam nyo yung problema? Hindi sumasakto o hindi tumatiming yung trip nyo doon sa klase ng tema o content. Nasa kalagitnaan tayo ng pagtuturo. May magtatanong, Mander, anong bisa ng ng impaktong kagaw na lumaki sa kalingkingan ng mga unggoy? O, di ba? Paano tayo makakapag-focus sa pagtuturo kung nakikita natin yung mga comment ninyo? Nasa kalagitnaan ka na, nagbabasa ka ng orasyon, Commander, shout out. Di ba, kayo na mag-isip. Kung angkop ba yung inyong tinatype dyan. May kasabihan na matatanda bago mo bitawan ng isang salita. Sa bibig man ang gagaling o sa daliri mo. Kasi ngayon, ang salita parang senyas na eh. I-type mo lang sa cellphone, nandun na yung buong salita, mababasa na. Okay lang sana kung bumabati kayo na mapagpalang gabi sa lahat ng mga nanonood. God bless sa inyo. Walang problema dun eh. Kaya lang, nasa kalagitnaan tayo, nagbabasa ng orasyon. Commander, shout out. Ipinaliliwanag ko yung pamamaraan ng paggamit. Commander, ano po ba yung bisa ng bisa ng kulugo na pumutok na nagkaroon ng nana? Yung aking pinagsasabi, di ba walang walang connect dun sa aking binabasa kanina. Ganon yung ikino-comment ng iba. Walang connect doon sa ating pinag-uusapan o doon sa ating content. Diba distraction? So, yan, sabi ni Marjon Elbori, distraction. Pwede naman yan eh. Yung tinatawag natin na shoutout. Patapusin nyo kami. Patapusin nyo yung mga taong nagsabik na gustong matuto ng lihim na karunungan. Patapusin nyo. After na sa GC, no, magbabagsak ako ng lihim na karunungan. Kopyahin ninyo. Dami nun. Pag tinype ko yun. Hindi lang ako ang nagpagod dun sa pagtatype. Pag kinopya nila yan, pati sila pagod din. Isusulat nila sa notebook yan. So kapag ako ay nagtatanong, hindi ko sila tinatanong doon sa GC ng lapagan ng lihim na karunungan. Kapag napasok nyo ang GC namin, napakalinis. Ni isa, walang emoji. Ni isa, walang nagko-comment. Ni isa, walang nagtatanong. GC yan ng Hunter Alpha. Nandun lahat ng aral. Pag binalikan mo, OFW ka, nagtatrabaho ka sa ibang bansa, malaya kang magbabasa ng walang nagtatanong. Nandun yung orasyon, nandun yung aral, nandun yung paliwanag. Naka-analyze lahat. So, paano yun? Kung meron silang itatanong, bawal po bang magtanong? Hindi. Hindi bawal magtanong, mga lods. Pero ang tanging tinuturo ko sa kanila, ilagay natin sa lugar. So, anong kanilang gagawin para sila makapagtanong? After kong mag-lecture, after kong magturo, magpaliwanag at magbigay
ng kaparaanan at kung paano mapapagana yung mga orasyon na yan, lilipat sila ng GC sa hukbo ng leon. Doon sila lahat sa lansan na magtatanong at sa lansan ko ring sasagutin. Ganun ka ako ka-stricto magturo. Wala akong pakialam kung mas matanda ka sa akin. Wala akong pakialam kung ikaw ay mataas ang katungkulan mo sa gobyerno. Wala akong pakialam kung mataas ang sinasabi mong karunungan mo. Ganyan ko sila ituring lahat. Sa loob ng GC, ang pakailam ko sa kaligtasan nila. Sa paggaguide sa kanila, sa paggagabay sa kanila, doon ako may pakialam. No? Tanungin nyo sila. Ito, hindi ako nagbibiro sa inyo. Proud ako, naging miyembro ko yung mga miyembro ng Freemason. Proud ako na naging miyembro ko si Major. Proud ako na naging miyembro ko si Colonel. Pumailalim sila sa aking pag-aaral. Pumailalim sila sa karunungan ng antas na meron ako. At naniwala, nagtiwala. At inirerespeto nila akong lahat. Lalo na kapag nagtuturo. So, hindi ko naman hinihingi yung respeto ninyo sa akin. Dahil, ramdam ko naman eh. Ang problema lang po natin, sa kalagitnaan ng ating pag-share ng lihim na karunungan, ay ang nangyayari, inihahalo ninyo yung mga bagay na hindi dapat ihalo. Kasi mga Lods, bago natin pakawalan yung mga ganitong karunungan, tandaan natin, inaral ko yan. Ginamit ko yan, in-apply ko sa sarili ko. Then kung gumana sa akin, tiyak gagana sa inyo. Dahil pare-pareho tayo mga tao lang. Ang kaibahan lang, mas tumutok ako dun sa kasanayan na gusto ko. Pag-spiritual. Kaya mas nauna akong natuto sa inyo. So ngayon, na bilang naunang natuto sa inyo, parang kuya, sa spiritual, mas nakakatanda sa inyo sa spiritual, pero sa edad, mas nakakatanda kayo sa akin. Willing ako. Willing ako na kayo ay ano ko, turuan o ituro yung mga bagay na dapat ituro sa inyo. Diba? So, yun mga Lods, isang bagay na kahalagahan para sa inyo na gusto kong i-share sa inyo itong mga karunungan na ito. Huwag po tayong sumabay. No? Huwag po tayong sumabay. Kasi kung sasabay po tayo mga Lods, magugulo yung ating pinag-uusapan. Magugulo yung daloy ng aking pinagpaguran. So sana maintindihan po ninyo yun. Yung aking sinasabi sa inyo tungkol sa pag-spiritual. No mga Lods, para makita natin dito yung mga bagay na pagpapahalaga. Dahil unang-una,
hindi lahat ng nagtuturo sa inyo ay talagang inaral nila. Yung iba, gusto lang makilala na may hawak silang orasyon. Gusto lang makilala na nasa spiritual sila, kuno. Samantalang hiningi lang din nila yung mga orasyon na yan, o kinopya sa ibang mga vlogger, o may naglapag sa GC. Diba? May naglapag lang sa GC. O kung may pagkakataon na libre sila, inaral nila dahil nabasa nila, napanood nila sa YouTube. Pero ang tanong, sa mga nagbibigay ba ng mga ganyang uri ng orasyon o ng lihim na karunungan, iyan ba ay nagana nila ng personal? Iyan ba ay napagana nila sa kanilang sarili? Iyan ba ay nagamit nila? O baka nabasa lang nila yung title, Tagabulag. Aba, gandang content nito. 1,000 views. Madali gumawa ng content, mga lods. Madali gumawa ng vlog. Pero ang isang maigting na katanungan dito, may katotohanan kaya sa kanilang mga tinuturo? Di po ba? Ito ba ay napaubra nila? Ito ba ay napagana nila? O baka content lang para may views sila? Wala akong pinapatamaan dito. Wala akong binabanggit kung sino. Ngayon, kung may tinamaan, yun yung gumawa. O yan. Marlon Saludes. Magkano po ang omo nyo? Anong connect dun sa pinag-uusapan natin yung tanong mo? May connecta ba yung presyo ng omo doon sa content natin ngayong gabi? Bakit hindi kayo mag-PM? Magkatapos ng live. Tsaka kayo magtanong ng magtanong. So yun mga lods, no? Yung sinasabi natin. Kita nyo, nanahimik kayo bigla. Nawala ng comment. May mga tinamaan. So alam nyo mga lods, kung kayo ay tinamaan sa sinasabi ko, sa mga talagang follower ko noon pa, sa mga talagang subscriber ko noon pa, since 2015, nang magsimula akong mag-YouTube. 2015, doon lang ako natutong mag-YouTube. Roel Bunsong Kirubin pa ang pangalan ng aking account sa Facebook, maging sa aking YouTube channel, Roel Bunsong Kirubin. Iyon ay talagang mga original na follower natin, no? Na talagang mga nakaabang at tumatangkilik doon sa ating sinasabi. So, yun mga lods, sila yung karaniwan na mga tahimik. Mga nasabon ko rin yung iba dyan. Napagsabihan ko rin. At tandaan po natin, hindi porket ang edad ninyo ay matanda sa akin pag pinagsabihin ko kayo, galit ako. May mga nababasa ako katulad kay Ryan Ramos. Relax lang. Relax lang ako, lods. Chill lang ako. Hindi ako galit. Nagpapaliwanag tayo para hindi na gawin ng iba yung mga bagay na nakasanayan nila. Ngayon, kung tayo ay sell sa online ng OMO, biglang may magtatanong, Commander, ano po ba yung orasyon sa ganito? Anong connect? Diba mga lods? Anong connect ng tanong mong orasyon tungkol sa ganito? Samantalang tayo ay naglilimusan ng mga gamit. Ngayon naman, na nagbibigay tayo ng orasyon, ang itinatanong ng iba tungkol sa presyo ng mga pinalilimusan. Ba, teka, nagkapalit-palit na yata tayo ng tema. Di ba po? So yun mga lods, ilagay po natin sa tamang pagkakataon. Kung napagsabihan ko man kayo, hindi ibig sabihin sinungitan.
Hindi ibig sabihin na pinagmumukha ko kayong walang alam, isang mangmang. Hindi ganun. Hindi ganun yung ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin natin dito, mga lods, no? Paunawaan kayo na hindi na ito dapat maulit sa susunod natin na content. Iangkop natin. Yun yung pinaka-mainam dun. Kapag tayo ay naglilimusan, di tanong nyo nang itanong yung presyo. Hindi yung naglilimusan, magtatanong kayo ng orasyon. Ngayon nagbibigay tayo ng orasyon, itatanong nyo naman kung magkano yung presyo ng ganito, presyo ng ganyan. E di nahilo na akong sagutin yung mga tanong ninyo at mahihinto yung ating topic o yung ating tema. Mahihinto para sagutin, ay ano yan? 1,000 city mil yung presyo niyan. So paig ba kayo habang nagtuturo ako ng orasyon inaasikaso ko rin yung mga comment nyo dyan tungkol dun sa inyong katanungan. Diba hindi po angkop? So yung mga nakanganga na tumutulo na yung ibang mga laway at yung parang manok na tumuto ka sa paghihintay dun sa mga orasyon na ipagkakaloob ko, tagal naman ni Commander paliwanag ng paliwanag sa ganyan. Diba na didistract? Nabibitin kayo? So yung iba may hawak pang ballpen dyan. Habang naka-screenshot, habang nagdadaldal tayo dito, sinusulat na nila. Diba? Inaabangan. Inaabangan yung ating mga itinuturo. Bakit? Diba legit? Kayong nagsasabi niyan. Ngayon, kung legit yung mga mutya, kung legit yung mga orasyon, ano dapat natin gawin? Ingatan. At kung meron tayong ganitong uri ng pagtuturo, kahit na hindi ako maestro, at yung iba tawag pa master, na hindi naman ako master, at least, nakakapagturo tayo ng wasto at legit na pag-aaral tungkol sa lihim na karunungan. So yun, mapagpalang gabi sa lahat ng mga bagong nanonood. Tuloy natin, Lods, yung ating pagsashare o pag-aaral. Nawala na. Kita nyo, na-distract tayo, nawala na. Ano ba yung ibibigay ko sa inyo kanina? Nawala na ako. Yan ang sinasabi natin. O, tignan nyo, nandito na ako sa page 32. Diba? So, saan ko ngayon nahanapin yung orasyon na ibibigay ko sa inyo? Lumaktaw na. Ito na lang, iba na lang. Nakakahilong hanapin. Sobrang dami ng page. Sa lakas. Naibigay ko na po ba yung sa lakas? Nakopya nyo na ba? Sayang. Tanong kasi kayo ng tanong ng presyo eh. Tanong kayo ng tanong kung anong visa eh. Yan. Nawala na. Napakarami nito. Ang gaganda. Alam nyo ba kung anong titulo ng libro na hawak ko, mga Lods? Libro Sagrado di Kyrie Eleson. Libro Sagrado de Kyrie Eleson. Di ba napakasagrado? Tapos may magtatanong dyan kung magkano yung presyo ng ganito. Ganyan. O diba? Na-interrupt tayo. O kita mo, ang dami nagre-request yung sa lakas sana Commander. Ito na nga po, binigay ko na kanina, hindi ko lang mahanap. Dahil may nagtanong ng visa daw ng ganyan, visa ng ganito.
Nawala tuloy. Sayang yung paliwanag ko kanina kung hindi rin natin na ibigay. Ito, maganda. Hayaan nyo na mga lods kung hindi natin makita. Kasalanan niya ng mga makukulit na bata. Childrens, makinig. So, kailangan po ba gumanon tayo? Para tayong si Miss Tapia na ito, sakto, nakasalaming pa ako. Sino po mga nakaabot kay Miss Tapia? Ng school bukol. Napag-ahalataan tayo. Nakapasok. Kasi mga kulokoy, commander. Hindi naman sila kulokoy. Ano lang, kumbaga, yan ay mga na-excite lang din magtanong. So, sana sa uulitin ay wag nang magtanong ng ganun. Commander, pwede po bang makahingi ng debosyon ng medalyon ng Santo Niñong Hubad? Commander, salamat po. O, di ba relate yung kanyang tanong? Diba? Debosyon. Ano yung debosyon? Di orasyon. Kaya lang, Lods, kung ihingi ka niyan, hahanapin ko pa sa mga libro. So, bibitawan ko itong itinuturo natin ngayon. Diba? Bibitawan ko itong itinuturo. Hindi pa ito na ilalapag. Hahanap na naman tayo ng bago. Di kakamot na naman sa ulo yung mga may hawak ng ballpen dyan. Yung mga nag-aabang. Yung iba, inaantok na, tumutulo pa yung laway. So, di kawawa naman sila. So, yun. Sa mga makikirot na bahagi, o makikirot na lugar ng inyong katawan, halimbawa, yung buhok nyo kumikirot. No? Para may bago naman tayong paliwanag. Yung buhok ninyo kumikirot. So, kung halimbawa, ang ulo nyo kumikirot-kirot na ganyan, ang gawin ninyo, banggitin ninyo yung orasyon na to ng 3 beses, iihip ninyo doon sa mga kumikirot. Basta kirot ha, iba yung sakit, iba yung kirot. Ang kirot, papintig-pintig na sakit. Papintig-pintig. Yun po yung kirot. Pero kapag yan ay tuloy-tuloy, hindi na po kirot yan, sakit na ang tawag dun. So kirot is maliit na sakit. Kapag kinurot kayo ng nanay ninyo, dahil makukulit kayo, di ba makirot yung kurot? Nakakalito tuloy kung paano i-explain natin to. Iihip sa makirot ng 3 beses. Ang kanyang orasyon na gagamitin po ninyo, ang orasyon, tandaan po natin, sa mga nag-iisip, akong gumamit ng orasyon. Ayun, kirot ng ipin. Hindi naman kumikirot yung ngipin natin, yung gilagid eh. Kailanman hindi po kumirot at hindi rin sumakit ang ngipin natin, Lods. Ang kumikirot yung gilagid dyan na namamaga. Ang ngipin, hindi yan namamaga, hindi yan kumikirot, kundi nabubulok. No? Pero yung gilagid natin yan, nakikirot kasi yun yung namaga. So, kapag ka kumikirot yung ipin, sabi ni Aldi, ni Alvin Baguio, kung kumikirit yung ipin, paano yung gagawin mo? Usalin mo ng 3 beses, tapos iihip mo sa bunganga o iihip mo sa loob ng ngipin. Papasok mo yung nguso mo rito, tsaka mo iihip. So, hindi ganun. Kumuha ka ng tubig, usalin yung orasyon dun sa tubig ng 3 ulit, ibuga mo sa tubig, ipainom mo dun. Ipamumog mo, palagyan mo na rin ng asin, ipamumog mo, tapos maligam-gam na tubig. Kung gusto niyo lagyan nyo yung tubig ng sili. Totoo to mga Lods, hindi ko kayo binibiro. Lagyan nyo ng sili. Yung tubig, asin, tapos ibugan nyo yung orasyon. Matik-matik yan. Kung baga kay Bombay, mekos-mekos yan. Dito sa atin, matik-matik yan. So, may bago na naman tayong uso mga Lods. So, ayun. Iip nun dun sa tubig, ipainom ninyo. Kung makirot naman yung mga kalamnan, parang pumipintig-pintig na ganyan, na masakit. No, na pabugso-bugso, mawawala, babalik. Yun yung kirot. No. Habang iyan ay hinihilot ninyo,
Lagyan nyo ng langis yung kamay ninyo. Ihip ninyo yung orasyon. Sabay ganyan yung kamay nyo, ihilot nyo dyan. Mawawala yung kirot. No? Kung kumikirot yung ulo, tanggalin nyo yung ulo para wala nang kumirot. Hindi, ang gagawin nyo dyan kapag kumikirot, yung mga ugat dito, pumipintig-pintig. Katulad sa akin, may migraine. Bawal ako malipasan ng gutom. Bawal magpuyat, pero hilig magpuyat. Bawal manigarilyo, pero adik sa sigarilyo. Kape lang ang natanggal ko. So maraming bawal kasi sa sa may migraine. Bawal din sa cellphone tutok. Kaya ako'y nagsasalaming na dahil may na migraine din at lumalabo din yung mata. So ang masabi natin sa inyo dyan, kapag kumikirot yung mga kirot na ganyan, hihilutin nyo lang yan. So, ihilutin nyo lang yan, tsaka nyo ihaplos, o iihip, dito kahit dito sa ulo. Pag hindi natanggal, tanggalin nyo yung ulo. De, joke lang mga lods. Walang ganon. Ihip sa makirot. Ang kanyang orasyon na gagamitin ninyo ay Maktum Maktam Jesus Gloria Bibat Bitabit. Biting ko para alam ninyo yung tamang pagbanggit. Maktum Maktam Jesus Gloria Bita Bitabit. Susundan ko pa ng isang orasyon. Magaganda to. Hanggang sa pangtaboy ng masamang espiritu. Sipin niyo 1, 2, 3, 4. 4 kaagad. So jackpot kayo. Sa taong nagwawala, halimbawa may nagwawala, malapit na sa inyo yung nagwawala, nasukol na kayo sa sulok, malapit na. Ito yung ibuga ninyo. Usalin yung orasyon ng paulit-ulit. Sabi sa nagwawala, sa nagwawala to, ako may nagwawala, para hindi kayo mapahamak. Kung halimbawa nasukol na kayo, no? Nasukol na kayo, gamitin nyo to. Para kayo makaiwas o hindi mapahamak. Sa nagwawala, balik tayo sa number 30. Sa nagwawala, Abe, Marit, Arihim, Rehat, Sekot, Dignum. So napakasimple lang. Pwede nyo, gumawa kayo malit na libreta mga lods. Kung batang 90s kayo, alam nyo yung ginagawa ko? Ako, batang 80s, 90s. Yung notebook, di ba, may mga spring yon, tatanggalin ko yung spring. Tapos gugupitin ko yun ng ganito kaliit. Ganyan, no? Hindi ako manghihinayang. Gugupitin ko talaga ng ganyang kaliit. Kasi yung kasunod mo, pwede mong gupitin ng ganong kaliit ulit. O kaya ang ginagawa ko, tatahiin ko yan isang buo. Tsaka ako gugupitin niya ng maliliit. Isang ganun lang, isang gupit lang dito. Ito na lang matitira, kapiraso, pahaba. Gugupitin ko yan ng ganun kaliliit. Ang dami ko ng libreta. No? Libreta tawag dun. So yun. Pwede mong ibulsa. Diba? Yun yung mga pamamaraan. Ganun ka pamamaraan yung mga antingero noong araw. Ngayon hindi eh. Order ka sa Lazada, meron na. O ba't ko pa kayo pahihirapan? Sa Lazada lang, meron na. Diba? Pero mas maganda yung pinaghihirapan, lalo na sa bigas, yung inaani. Yung ikaw mismo nagigiik, ikaw mismo nagtanim, di ba? Sarap kainin. So, ganun din sa mga orasyon. Sa nagwawala, Abe, Marit, Arihim, Renat, Sekot, Dignum. So, ito po yun, ha? Sa nagwawala. Abe, Marit, Arihim, Renat, Sekot, Dignum. So, ang gagawin nyo kapag hindi nyo masundan, hindi nyo alam, balikan nyo yung video, hindi yung mga istorbo pa kayo. Mander, ano ba base sa ganito? Mander, ano ba ang pronunciation nito? Diba? So, balikan mo yung video. Ganun lang kasimple. Ito naman, ihip sa makirot. 3 beses daw. So, in-explain ko na sa inyo. Ulitin ko. Maktum, Maktam, Jesus, Gloria, Bita, Bitabit. So, hindi ko na ulitin. Nabanggit ko na po ito kanina. Sa kontra naman dun sa lason, ibubuga mo ito sa pagkain, sa inumin, o ano mang ibibigay sa iyo ng ibang tao na ikaw ay naghihinala na baka ikaw ay lasunin. O baka naman nasa piyestahan ka. 'Di ba? Madaw-daw ka, makilkig ka, matuba-tuba ka. Sa Bicol,
manunuba kung tawagin, manunuba. Yung dito sa Tagalog, ang manuba, ibig sabihin yung para kang buhaya na lahat sa'yo. Pero sa Bicol, pag sinabing manunuba o tuba, pag sinabing tuba, lason yun. Sa Kabisayaan, daw-daw, kilkig, ganyan. Iwan ko lang sa lingwahe ng Norte, hindi natin alam kung ano tawag nila dyan. So sa kontra sa lason, usalin mo lang to. Ibuga mo sa pagkain. May katiyakan. May katiyakan to, mga lods. Maraming mga nanlalason ng dahil sa inggit, maraming nanlalason ng dahil sa pera. Dahil kapag kayo nilason, alam nila kung paano kayo gagamutin. So kung kayo ay umattend ng piyesta sa Batangas, nilason kayo doon, hanapin nyo pa si Commander, pupuntahan nyo pa rito para magpagamot kayo dahil kayo ay nalason. Eh kung meron kayong daladalang orasyon, di ba? Kung may daladala kayong orasyon, matik. Di ba? Matik-matik nga yung sinasabi natin. Matik-matik yan. May gamit ka. Eh, hindi tatalaban lason sa'yo. Di ba? So, ganun. Para tayong cowboy o para tayong boy scout na kailangan lagi tayong handa sa anumang uri ng kapahamakan o panganib. Ito yung purpose ng video natin. Ito yung purpose ng ating ginagawa. Yung kapakinabangan ng karaniwan. Hindi yung kayabangan para sa pansarili lamang. Sa pula naman po ba? Anyway. So, yun mga lods, no? Yung sinasabi natin, kailangan handa tayo. Then, after ng kontralason, pang number 33, pang taboy ng masamang espiritu. Kung kayo may nararamdaman, kayo may third eye, kung kayo may pakiramdam, kung kayo merong pa, ano man ang tawag dyan, 7 senses, 7 chakras, third eye, o may kababalaghanan na nangyayari sa inyong kapaligiran, ito yung inyong orasyon na babanggitin upang sila ay maitaboy. Sipin ninyo hindi kayo manggagamot, nag-spiritual lang kayo. Pero kaya nyo nang magtaboy. O diba? Bakit marami nagagalit sa akin? Kasi nga, wala nang mababate kapag meron kayong ganitong orasyon. Wala nang maika-engkanto. Wala nang malalapitan ng masamang espiritu kapag may ganito kayong orasyon. Ano pa trabaho ng manggagamot? Wala na. 'Di ba? Paano pa yung mga manggagamot na nagpapabayad? Wala na magpapagamot. Kasi tinuruan na ni Commander ng pantaboy. O kita niyo yung kapakinabangan, napakalaking bagay. Kaya ako ay masama sa kwento ng iba. 'Di ba? Pansin nyo? Karaniwan na nababas dito, puro mga manggagamot kuno. Pero yung mga tinatawag kong abangers, mga nag-aabang, na gustong mag-aral, gustong matuto, matatawag natin big time sa karunungan. Yung pa yung sumusuporta sa akin, yung hindi ko kapwa manggagamot, yung pa sumusuporta sa akin, yung pa yung solid na supporter ko, yung mga nag-aabang, yung mga follower. Pero yung kapwa ko manggagamot, galit. Bakit? May dahilan sila kaya sila galit. Paano nga naman sila kikita kung wala nang nasasaniban ng masamang espiritu? Paano nga naman sila kikita kung binigyan ko na kayo ng pangtaboy ng mga masasamang elemento? Paano nga naman kikita yung mga mangkukulam na bayaran kung binigyan ko na kayo ng mga pangontra at mga orasyon upang hindi makulam? Paano pa kikita yung mga mandadaw-daw, mga manlalason, kung binigyan ko na rin kayo ng mga pangontrang orasyon? Di ba mawawalan ng saysay ang lahat ng kanilang inaral? Na sa pansariling kapakinabangan lang? Kaya huwag kayong magtaka kung may basher ako. Huwag kayong magtaka kung may galit sa akin. Dahil hindi lang kapal na mukha ang pinapairal ko dito sa pagtuturo sa inyo. Pinapairal ko rin dito yung aral ng katotohanan at yung aral ng lihim na karunungan upang mabigyan kayo ng depensa. Swerte nyo nga May nagtuturo sa inyo, live lang, natututo na kayo.
Samantalang ako, nagsilbi pa sa mga matanda, sa mga ninunong manggagamot. Pag tinawag noon nung nasa Banahaw ako, ito, dilitaw ko, reveal name. Ano ang pangalan ko? Bakit hindi nyo ako matagpuan ng history ko sa mga Banahaw? Yung mga naghahanap ng Commander Leon, ng Bunsong Kerubin, hindi matagpuan sa Banahaw? O re-reveal ko sa inyo yung name ko? Nung ako ay nasa 8 taong gulang, na nagsisilbi sa mga matatandang manggagamot upang matuto at madagdagan yung aking karunungan sa pag-espiritual, ang aking pangalan ay Ninyong Gala. O yan, hanapin nyo yan sa Banahaw. Sinungaling ako kapag walang Ninyong Gala sa Banahaw nung kapanahunan ng mga matatanda. Yan, nireveal ko na sa inyo. Matagal ko na kayo pinagtatawanan, yung mga naninira sa akin, hindi matagpuan ng Commander Leon sa Banahaw. Ang Commander Leon, umidad na ng 40 bago naging Commander Leon yan. Bunsong Kerubin, nasa 20 anyos pataas. Yung Ninyong Gala, na nasa ilalim ng pangangalaga ng aking maestra, na namatay na. Diba? O ngayon, hanapin nyo yan. Doon sa mga tumutulig sa akin na walang Commander Leon at ako'y baguhan. Yung Commander Leon, baguhan lang yun eh. Nung nakilala ako sa KMJS, Rowel Bunsong Kerubin pa pangalan ko. Marami nakakaalam yan. Yung mga unggoy lang na basher ang hindi nakakaalam yan. Bakit? Paano nyo malalaman? Yung history ng aking kabataan, kayo'y mga bago lang. Ngayon, pag nalaman nyo kung ano yung pangalan ko noon, hindi napahiya kayo sa inyong sarili. Yung mga gumagawa ng kwento dyan, na nagkasama-sama kami sa GC ng Pruba, na ako ay baguhan pa lang. Ang tinutukoy nyo, yung baguhan ako sa YouTube channel. Pero dun sa antas ng karunungan, magmula 8 taon, mula ng pagkabata pa lang, nandito na sa kalooban ko yan. Hindi ko alam kung paano ko gagamitin. Dahil hindi pa ako ganap. Pero kung kengkuyan lang, kengkuyin nyo yung sarili nyo, wag ako. No? Bigyan ko kayo ng mga pangalan ng mga tao na nakakakilala sa akin. Gusto nyo? Yung likas na mga nakasama ko na talaga, at talaga matatandang antingero. Kung pwede lang isa-isahin yung mga patay na mga antingero na eh. At pwede silang buhayin lahat upang patunayan na yung Ninyong Gala ay talagang nasa Banahaw noon pa. Kasi wala naman ako may papala kung i-reveal ko yung tunay na pangalan ko sa inyo eh. Sino ba kayo? Hahanapin ko pa yung paki ko, baka nasa loob ng bulsa ko. Para lang i-reveal ko yung tunay na pangalan ko noon. Para lang patunayan na ako'y maliit pa lang, nag-aaral na. Para ipakilala sa inyo na mas magaling ako sa inyo, ganun ba? Hindi. Kaya ako nga hindi nire-reveal dahil wala naman ako mapapala sa inyo. Nick Banayo, taga Laguna pa lang. Hindi ko na i-reveal kung anong unang hanap buhay niyan. Madalas nagtatagpo ang aming mga mata niyan. Kaya alam ko kung paano nagsimula si Nick Banayo, kung paano nagsikap yan. Hanggang sa nakilala. Maaring sabihin natin nagpapabayad yan. Ano nang paki ko kung nagpapabayad yan? Diba? Hindi naman ako nagpapabayad, siya nagpapabayad. Ano bang paki ko dun? Kung nagpapabayad siya. Wala tayong pakialam dun kung anong diskarte nila. Kung ganyan diskarte nila yan. So yun, yung ipagkakaloob ko na, screenshot nyo mga lods, babasahin ko na lang ulit. Babasahin ko na lang ulit ito habang ini-screenshot nyo. Kita ba lahat? Yan, screenshot nyo na mga lods habang babasahin ko. Sa nagwawala, Ave Marit Arihim, Hinak Sikot Dignum, Ihip sa Makirot 3 beses, Maktum Maktam, Jesus Gloria, Bita Bitabit, Kontralason, Molap, Moa, Am, Mari Isim, Pangtaboy sa masamang espiritu,
Ama Christi, Sanctificasi, Enemi, Enedios, Igusum, Jesus, Amen. So, yun mga Lods. At may bibigay pa akong isang kapaliwanagan sa inyo. Kung minsan ang isang orasyon ay hindi gumagana dahil sa ating pagbaybay o sa ating pagbanggit, maaring mali ang letra, maaring mali yung tono. May tinatawag na tono din kasi minsan mga Lods. Baka hindi po alam ng iba, papaalam ko sa inyo. Malalim na karunungan, pero Tagalog na kapaliwanagan. Example, si pangtaboy sa masamang espiritu. Lalagyan po natin ng mantrams. Ngayon nyo lang siguro naririnig yung salitang mantrams, no? Sa mga matatandang karunungan, yan po yan. Paliwanag ko sa inyo kung paano lalagyan natin ng daloy. Kuha tayo ng tempo o daloy. Pangtaboy sa masamang espiritu. Babasahin ko nang meron siyang mantrams. Ama Christi Sanctificasi, Enemi, Enedios, Igusum, Jesus, Amen. Ulitin natin. Ama Christi Sanctificasi, Enemi, Enedios, Igusum, Jesus, Amen. Ulitin natin ulit. Ama Christi Sanctificasi, Enemi, Enedios, Igusum, Jesus, Amen. So, bakit ganon yung pagbay ng pagbasa? Ito po yung tinatawag natin na tono o tomo. No? Depende kung ano yung inyong katawagan dyan. Bakit ginagawa natin doon? Yung po yung musika na nililikha ninyo sa inyong bibig na may kasamang orasyon, ito yung tinatawag nating vibration. Nagbabibrate yung tunog ng inyong sounds na kapag naririnig ng mga masasamang espiritu, natutulilig sila. Kuha nyo. So, yun po yung ibig sabihin. Ito pa, example. Paternoster sa Tagalog, ama namin. Naririnig nyo sa mga pare ito, pero hindi sa inyo tinuturo. Kapag ang mga pare ay nagdasal na ng Latin, na kanilang madalas na sinasabi ang Latin daw ay sa demonyo, pero naglalatin sila, Father, walang pikon, di ba? Paano sila mag-sign of the cross? En nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti, di ba? Sabi ng mga pare, ang Latin daw ay sa demonyo, bakit Father? Kapag nagbibigay kayo ng basbas, sinasabi nyo, en nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti, sabi nyo, ang Latin ay sa demonyo. Ba't may ganun? Ano ba talaga? Sa demonyo ba yung Latin? Ba't kayo naglalatin? Sasabihin ninyo, ito si Father Darwin. Best friend, baka nanonood ka dyan. O yung mga sip-sip boto dyan kay Father Darwin na wala naman kayo napapala. No? Sabi ni Father Darwin, suko nyo na sa amin yung kapangyarihan ninyo. Suko nyo na sa amin yung mga medalyon ninyo. Kasi ang inyong pag-i-spiritual, ang inyong paggagamot ay sa demonyo. Wala naman tinuro ang Diyos na manggamot kayo. Kaming mga pare ang legal. Ano kami, illegal? Speaking of manggagamot, Ecclesiastico 38:1, igalang mo ang manggagamot sapagkat ang Panginoong Diyos din naman ang nagbigay ng karunungang iyan. Nasa Bible, Father. Diba? Nasa Bible. Paul ka na naman. Tapos, sa sinasabi nyong ang Latin ay sa demonyo, yung pagbanggit nyo nga ng ama namin, ginagawa nyong Latin Alam mo kung bakit? Kasi alam nyo na mabisa kapag ka Latin dahil merong tomo, merong daloy, may vibration, at may pangtaboy. Kayo lang ang pwedeng gumamit ng Latin dahil sa tuwing may babasbasang kayong patay, may bayad. Sa tuwing may babasbasang kayong binyagan, may bayad. Samantalang kami, walang karapatang magbasbas o magbinyag dahil hindi naman kami nag-aral ng 10 taon. Kayo ang legal, ganon.
Tanungin ko nga, yung mga ginagamit nyo bang Latin ay alam nyo sa Tagalog, Father? Mabuti pa yata kaming hindi nag-aral ng 10 taon, alam namin Tagalogin eh. Kaya, huwag kayo tumira. Di ba? So ito yung tugmang aral sa ating topic. Paano ba magkakaroon ng malakas na puwersa ang isang Latin kung kabisado mo na ang iyong binabanggit at tama na ang iyong daloy ng pagbaybay? Daloy ng pagbaybay, halimbawa, ama namin. Babasahin natin, babanggitin ko sa Latin. Simple. Pater noster, sa Tagalog, ama namin. Pater noster qui essentia ilis sanctificatur nomen tuum, ad vigna trignum tuum, fiat voluntas tua secoting caelo, tentiera panem nostrum, quotidianum, de nobis udet, demete nobis, de vita nostra, secotet nos, demetimos, deditoribus nostres et ninos, inducas intentationem, sed liberas nos amalo. Amen. Lagyan natin ng puso. Pagbanggit pa lang yun, pagbaybay pa lang yun. Lagyan natin ng puso, daloy ng puso. Pater noster qui essentia ilis, sanctificatur nomen tuum, ad vigna trignum tuum, fiat voluntas tua secoting caelo, tentiera panem nostrum, quotidianum. So, ganun yung tamang pagbaybay na parang may puso na ninanamnam mo. Na parang ka nang nagdarasal. Paano naman kapag linagyan natin ng vibration na tinatawag, yung umieko na siya sa pandinig ng masasamang espiritu, na iginagawad mo na ng mahalagang basbas yung kamay mo dun sa taong sinasaniban, na dinadasalan mo ng ama namin habang binibindisyonan mo ng tubig na may dasal o holy water kung tawagin. Magiging holy water lang yan kapag binasbasan ninyo, ha? So, ginamitan mo, dahil sinasaniban, anong gagawin ninyo? Gamitan ninyo ng tono yung Pater noster. So, ano magiging tono? Katulad ng pagbaybay ko kanina, ganun din yung tono na gagamitin ninyo. Pater noster, qui essentia ilis, sanctificatur nomen tuum. So, yun yung tamang pagbaybay hanggang sa matapos ninyo. Hindi ko na tinapos dahil kaya nyo ng duktungan yan. Lalagyan nyo lang ng rhyme. So, kailangan yung rhyme ninyo ay angkop doon sa inyong binabasa. Pag may tuldok, tigil. Diba? Tuloy. Kung may kuwit, tigil. Ganun lang kasimple yun. Basta yung rhyme na tinatawag natin, yung pinakatono, o yung tinatawag natin na mantrams, kailangan tumugma doon sa inyong binabanggit. Kagaya na ito, example, yung pangtaboy na masamang espiritu, i-example ko sa inyo, pakinggan ninyo sa aura ninyo, sa pandinig ninyo. Ipikit ninyo yung mga mata ninyo ng panandalian. Dito nyo malalaman kung niloloko ko kayo, kung may pwersa o wala. Example pa lang to, pero ipararamdam ko sa inyo yung dakilang gabay ng banal na espiritu sa kanyang banal na salita. Okay mga Lods? Lipat natin yung camera habang binabasa natin to, yung pangtaboy na masamang espiritu. Panandalian yung ipikit ang inyong mga mata at pakinggan ninyo yung daloy ng ating pagbaybay. So sa daloy ng ating pagbaybay, ang aking babanggitin ay pangtaboy ng masamang espiritu. Halimbawa, may tinataboy akong masamang espiritu, pakinggan ninyo to. 3 uri ito ng gagamitin ko. Ama Christi, Sancti Picasi, Enem ene Diyos, Igusum Jesus Amen. Lumayas ka, masamang espiritu. Simple pa lang yun. Kung meron kayong naramdaman na parang kiliti o kilabot, simple pa lang yan mga Lods. Yun yung puwersa ng klase ng pagbanggit. Ito yung ikalawa. Yung parang pagbanggit na galit ka, at itinataboy mo ng ubod lakas na nanggagaling sa iyong kalooban at sa iyong espiritu, ang lakas at persa na nagmumula sa daloy ng iyong NEM. Ang NEM na tinatawag yung Natural Energy Mutation. Nagmumutate yung enerhiya ninyo
doon sa inyong pwersa ng boses ninyo kasabay ng espiritual na kapangyarihan sa pagbanggit ng banal na pangalan. Ito yung tinatawag na, yung parang galit na pagbanggit. Ama Christi, Sanctificasi, Inem, Diyos, Igusum Isus Amen. Lumayas ka masamang espiritu. So doon pa lang sa klase ng pagbaybay at pagbanggit ninyo, may bagsik. Ito naman yung sinasabing daloy ng mantrams na gagamitin ninyo. Sa mantrams, ito yung ginagamit ng mga pare karaniwan, nagmamantrams sila. Ito yung sinasabi na merong vibrate, no? Parang nagba-vibrate siya sa pandinig. Ama Christi, Sanctificasi, Inem Diyos, Igisum Isus Amen. Yun yung mga klase ng sinasabi natin mga Lods, ng mga pamamaraan sa simpleng orasyon lamang. Napakataas na karunungan na nito mga Lods. Mark Lowell Sayam, kung magbabanggit ng dasal, dapat nasa puso, hindi yung nguso lang ang ginagamit. Tama nga naman, Lods. May katunayan yan. Dapat nasa damdamin mo at nasa isipan mo upang hindi ka magkamali. Kailangan nasa isip mo, kabisado mo. Sa damdamin mo naman, yun yung tinatawag natin na power ng name. Yung name siguro, yung mga nanonood ng cartoons dyan. Ako, nanonood ako ng cartoons, yung Hunter x Hunter. Baka sabihin nyo, doon ko kinuha yung pangalan ng Hunter. Hindi po, may meaning yan. May meaning ang Hunter, mabaybay. So, dahil sa naiintindihan ko yung aking pinapanood, kahit na yan ay cartoons, ano yung aral na mapupulot dito? Yun yung laging sinasabi ko sa huli. Yung tinatawag na name, ito yung natural energy mutation. Nag-mutate yung enerhiya sa iyong katawan papunta sa iyong bibig at ilalabas mo yung pwersa ng kapangyarihan. Yun mga Lods. So naibigay ko na yung 4. Pang ilan na to? Ang dami na. Nakakabungi. Kapag ikaw ay nagdidibusyon at inilalabas mo, inuusan mo, mabubungi ka talaga. Dibusyon yun eh. Etong mga power words na to, mga Lods, o divine words, kailangan mong ilabas eh. Kuminsan kailangan mong ibulong. Bulong na medyo malakas. Halimbawa, Ama Christi. Diba? Binubulong mo yun. Pero may naririnig yung mga nasa paligid mo. Lalo na pag binasa mo ng mabilis, Ama Christi, Sanctificasi, Enedicis, Igusum Isus Amen. Habang paulit-ulit mo na binabanggit itong orasyon na to, naririnig ng mga nasa paligid mo na dapat itaboy. Ngayon, kung ito ay ginagamitan mo ng mantrams, mas malakas. Hindi kasi lahat ng orasyon kailangan mong ibulong. Hindi lahat ng orasyon kailangan mong usalin. Hindi lang lahat ng orasyon kailangan walang naririnig na boses. 'Di ba? Kailangan sa mga orasyon may kanya-kanya yang kakayahan. May kanya-kanyang angkop na panggamit. Paano mo nga naman palalayasin yung masamang espiritu kung nasa isip mo lang binabanggit? Di ba dapat isigaw mo dun sa sinasaniban? O, paano ka mabubungal dun? Kapag ang mga debosyon, may katotohanan yan, Lods, yung tanong mo. Kapag mga debosyon, dapat sa isip lang. Yun yung pinaka-the best na gagawin natin. So, ito mga Lods, yung ipagkakaloob ko, pang 34, yung panghilot. Then, lalaktaw tayo. 35, hindi ko ipagkakaloob. 34, 36, ipagkakaloob ko sa inyo. Okay? Ito na yung last natin.
Kasi alas 12 na naman mga lods. Yung mga nagtatanong kung bigay ba yan o hinihingi. Depende kung gusto mong kunin. Kaya nga natin tinuturo eh. Di sana hindi ko naturo kung hindi ko na ituturo kung hindi ko ibibigay. Kaya nga pinapakita ko, ini-screenshot nyo, di ba? Para mapunta sa inyo. Para magamit nyo. Kung ayaw nyo, wag nyo. Ganun lang kasimple yun. Panghilot. Paano nyo gagamitin tong panghilot na orasyon? So, simple lang ang gagawin nyo. Kumuha kayo ng langis, ibulong nyo dun sa langis. Ibulong. Pag sinabing ibulong, may lumalabas. Hindi yung parang tinititigan mo lang yung langis na parang kang walang ginagawa. Tipo ganun. Para kayo nagdidibusyon nun. So, ang gagawin mo rito, sa panghilot, sa langis, ibubulong mo siya. Halimbawa, Quoa iritis. So, pagbaybay ang pagbaybay ay Quoa iritis. Kasi Q to, Q. Kaya parang gagawin mong letter K. O letter C. Halimbawa, ibubulong mo siya sa langis, kailangan meron kang lumalabas na tinig. Quoa iritis, susubani, igusum, homo. So, ibubuga mo ngayon. Naibuga mo na sa langis. Ngayon, pag binuhos mo yung langis sa palad mo, kalat mo yung langis, then, ibuka mo yung palad mo, ibulong mo yung orasyon, ihilot mo na. Ganun kasimple. So, koaritis, susubani, igusum, homo. So, yun po yung pagbaybay. Dito naman, pamigil sa mga taong nag-aaway. Alam ba, may nag-aaway, mama mo, papa mo, kapitbahay mo, kaibigan mo si Maritis. Kung sino man yan, nag-aaway na yan, gamitin nyo to. Palipad hangin to mga lods. Mabuting palipad hangin. Walang mangyayari sa kanilang masama. May masmasan yung mga nag-aaway na yan. Pero kung may nagbabarila na, huwag ka nang maki-extra. May mabaril ka pa dyan. Halimbawa, ganito. Ang pamigil sa mga taong nag-aaway. So, ito yung titulo o title niya. Dali. Sasalaming na ulit yung matanda. Medyo umaano na naman yung mata ko. Masakit na naman sa radiation, mga lods. Bolong batikar, lahum, salupaypay, patataram, pitataram, ginit, seriup, igusum, amin. So, babanggitin mo lang yun, then, 3 times din papalipad hangin ka, bubuga ka. Huwag ka namang magpahalata na bumubuga ka, mamaya sabihin, dinuduraan mo sila, magalit sa'yo, ikaw paawayin. Diba? So, sumisimple ka ng bulong, ng palipad hangin para maawat mo sila o kumalma yung mga taong ito. So, ito po yung dasal. Pero yung gitna, lalagyan natin ng Marlboro. Bawal nyo kopyahin nyo. Kasi ang pangako ko, 34 at 36 lang. Yung 35, lalaktaw tayo. Okay mga lods? Fire. Screenshot. Okay, done na mga lods. Okay na. Kung na-screenshot nyo na, pray na kayong gamitin yan. Tingin pa tayo, baka may isa pa. O ito, kung sa makirot, binigay ko sa inyo kanina, ito. Ay, yung in-screenshot nyo kanina, nandito yung karugtong. Ay, wala na pala, iba na pala to. Yung amin pala nito sa number 48 na, malayo na. Ito, pang-ihip sa masakit. Huwag nyo nang kokopyahin yung amin, ha? Huwag nyo nang...
Kukopyan. Alin natabunan? Kita ko nga eh. Tabunan. Paano matatabunan ang layo? Tinabunan ko talaga yung baba, yung 35. Dahil hindi ko nga ipagkakaloob. Paano matatabunan? Wala natabunan dyan. Replay mo yung video, mamaya pag in-upload ko. Pang-ip sa masasakit. Kanina yung sa kirot lang. Ito sa pambalik ng asawa. Lantaran talaga, Brad. Lantaran talaga. Kailangan mo ng pagpapalik sa asawa. O, sensya na. Medyo natatawa, no? Hindi naman ganun yung ating, ano. So, sa pampabalik sa asawa, nire-ritualan yan. Ganun yan, Lods. Hindi basta-basta sa orasyon. At ginagawa yan ng mga tao na talagang nagre-ritual sa spiritual, ano. So, ito. Pang-ihip sa masasakit. 3 beses, iihip mo to. Dali. Last na to, ha. Itom, utom, utom. So, utom to, yung huli ha, utom. Parang Bisaya, ano, utom. Utom sa Bisaya, itim eh. Kasi mga Bisaya, yung yu ginagawang ay. Yung ay ginagawang yu. Balibaliktad. Balistad ang mundo. So, wag na natin pakailaman yon. Ganun sila eh. Respeto na lang. So, pang-ihip sa masasakit. Yung amen, wag nyo na yon kasi karugtong yun na nasa likod. Pang-ihip sa masasakit, 3 beses. Itom, utom, utom. Utom pala dun sa gitna. Itom, utom, utom. Dun sa ilalim. Itom, utom, utom. So, ganun lang. Babanggitin mo ng 3 beses. Okay na, screenshot na. Ngalay na ako. Mampabait sa asawa, hanapin mo po dun sa mga vlog ko. Yung mga hinahanap ng karaniwan po, nandun po yun sa, sa YouTube. Panoorin nyo sa YouTube channel ko. So yun mga Lods, dahil mag-alas 12 na, 7 minutes. Pampabait sa asawa, meron, ang dami na po natin na ibigay niyan. So, hanapin nyo sa YouTube channel ko. Panoorin nyo lang mga video doon, wag lang kayo magsawang manonood. Tsaka request ko mga Lods, sa YouTube channel natin, pag nanonood kayo, wag nyo naman i-skip yung mga advertisement natin. Hayaan nyo naman kumita ng kaunti yung YouTube channel natin. Wala lang ang bayad sa gamutan eh. Wala pang bayad dun sa YouTube. Hindi naman po kayo magbabayad sa YouTube ko kundi yung advertisement. Tandaan po natin, kumikita lang ang YouTube channel, hindi po sa million views. Hindi po sa dami ng comment. Hindi sa tagal nung pinapanood ninyo, hindi yun. Kahit mag-vlog ako ng buong maghapon, hindi kikita yung kung walang ads. Ang importante doon yung ads, mga Lods. Dahil yung advertisement ang nagbabayad. Parang sa nanonood kayo ng teleserye ni Marimar, kaabang-abang, kumbaga. Doon ikli lang, ilang seconds lang naman yung natin. No, Commander Leon din po ba yung name ng YT nyo? Correction, hindi po L-I-O-N. L-E. Katulad po nito, L-E. Commander Leon, ang spelling ay L-E-O-N. Yun po, paghahanapin nyo sa YT. No? At ito, page po ito, mga Lods. Page. Ang aking main account ay may 23k follower. Hanapin nyo lang yung 23k follower para mapunta kayo dun sa legit talaga na akin. Hindi dun sa mga scammer na nanggagaya, no? Na mga hampas lupang patay gutom na walang malamon, kundi lulukohin pa yung mga pasyente. Bago gamot, bayad daw. Kailan ba ako naningil? No? Kapag kayo ay magpapagamot, bayad daw, ganun, huwag kayong papayag. At kung kayo ay may nakursunadahan dito sa aking mga vlog na mga pinalilimusan, na mga pangontra, no? Sa YouTube channel natin, at itong lintik ng hampas lupang patay gutom na to, na anak ng hampas lupang gobernador, ay kinapi yung picture, tapos pinost dun sa faking account na Commander Leon. Sasabihin sa'yo, Lods, bilhin mo, mura lang, sabihin sa'yo, ganyan. Ikaw naman, naniwala, piniin mo kagad. Hindi mo pa nakikita yung pagmumuka, kung ako talaga yon. Malay mo kung yung mga magnanakaw na yan,
kamag-anak ni Mang Ugme na pinsan ni Aling Puklatan. No, yung mga yan. Alam nyo, yung mga yan, wala na talagang mga malamon. Totoo yung sinasabi ko sa inyo, wala na malamon yung mga yan. Unti-unti nang namamatay sa gutom yan, pati yung mga pamilya nila. Bakit? Ginagabaan na sila eh. Sa Tagalog, kinakarma na. Dahil hindi lang ako ang account na ginagaya niya mga yan. Maraming mga manggagamot na sa tingin nila kikita sila, gagayahin nila yung gagawa silang Facebook. Commander Leon. Tapos yung may-ari magnanakaw. Di ba? So tayo, kapag mag-order kayo, kuminsan kahit hindi i-video call, siguro pamilyar naman kayo sa boses ko. Minsan may time na sa loob ako ng CR may tatawag pa. Diyos ko po naman. Minsan, kumakain ka, tanghalian. Siguro break time ng mga nagtatrabaho. O, medyo okay lang. Siguro pagkatas ko man ng halian. Pero yung kasagsagan na ang laki-laki ng subo ko sa kanin, bigla nyo akong tatawagan. So, pag di ako sumagot, ibig sabihin, kumakain ako nun. Kasi maraming tumatawag sa tanghali, break time, yung mga nagtatrabaho, yun lang yung time na makapagtanong sila. Kasi nagtatago sa kanilang mga asawa. Yung iba sa inyo, yung bili ng mga mutya dito, inaaway na ng asawa. Meron nga, sinabihan eh. Mukha kang Commander Leon, kanunood mo ng Commander Leon. Di pagka matutulog ka, tabihan mo si Commander Leon. Ginaganon na po daw siya. Tapos yung ibang asawa, nagagalit. Bili ka ng bili ng pangontra, anhin mo ba yan? So, nagagalit yung asawa. Tapos yung asawa naman, lasada ng lasada. Shopee ng Shopee. You know? Tapos yung balit na halaga ng pangontra, pinagbabawalan niya si Mister. So, hindi naman natin pinapakailaman yun. May mga ganun lang talaga nagkakataon na pinagbabawalan sila kasi siguro, sa halip na ibili na lang ng pagkain, binibili pa ng pangontra o binibili pa ng mga gamit sa spiritual. Tandaan natin, unahin natin yung pamilya na yung mga pangangailangan ninyo. Kung may sobra, pag-ipunan ninyo para makabili kayo ng gamit. Hindi yung bibiglain ninyo. Kung sabihin sa inyo ng asawa ninyo, sige nga, dami-dami mong bato mo. Ulamin mo yung bato mo. Kami lang mag-uulam. Ikaw, ulamin mo yung bato mo. Kasi nga po, imbis na sa pang-ulam pa, ibibili nyo pa ng gamit. Yung lahat-lahat ng ano nyo, ano din yan, sayang, no? So, lagyan natin ng pagkakataon at panahon. Halimbawa, nagkupit ka sa asawa mo, tinuruan pang mangupit no? Diba, magtabi ka, 100, sa susunod, nasahod na linggo, sa sahod, 100 ulit. Diba, hindi mabigat sa bulsa, paunti-unti. So, iyon. Bawasan nyo muna yung pang-alak ng kaunti. Bawa, ito, para sa pangontra, ipon. Intriga kay misis. O kaya unahin nyo, intriga kay misis, tapos konti sa pangontra, hanggang sa mabuo. Tapos bawasan nyo, mamayang gabi, birthday ni Kulukutoys. So, pang-ambag ko, bawasan nyo yung pang-ambag dun. Kasi yung alak, hindi naman kayo madidepensahan yan eh. Diba? Bawasan nyo ng konti. So, ganun lang. Pamamaraan lang, hindi yung lahat ibibili nyo. Awayin talaga kayo ng asawa nyo. Yung iba nga binubura pa yung yung chat, yung PM sa akin. Mandar, nabasa mo na ba yung sinabi ko? Nabasa ko na. Bakit ako di-delete niya? Para hindi daw mabasa ni Mrs. Alam nyo, sa ginagawa nyo, nakakapagsinungaling pa kayo. Nakakagawa pa kayo ng pagkakasala. Mas mainam na alam din ni Mrs. yung inyong ginagawa. Hindi man sila supportive sa ginagawa ninyo. Importante, naging tapat pa rin kayo. Hindi yung parang sarili nyong pera, ninanakaw nyo pa, di ba? Parang ganun tignan kasi mga lods Hindi ko pinapakailaman, diskarte nyo yan. Pero, nyo rin, iwasto nyo rin. Para hindi sa inyo nagagalit, wag sobra-sobra. Pwede bang usalin ang ganyang orasyon kahit hindi dibus yung tao? Lods, hindi lahat ng kailangan ng mga orasyon, lalo na sa pangangailangan talaga. Gusto mong magamot yung mga kasambahay mo, gusto mong mabigyan ng proteksyon yung mga kaibigan mo bago kayo umalis,
uusalin mo, gagana yan. Kahit hindi ka devosyonado. Maniwala kayo sa akin, 100%. Ang dami, magmula noon, sabi ko nga sa inyo, magmula nang nauso yung Facebook, Friendster pa nga noon eh, nagle-lecture na rin ako noon. Konti nga lang. Kasi hindi ganun ka, ang tao noon, nung panahon ng Friendster. Gusto nila, yung usaping chicks at usaping papapiolo. Yan ang mga gusto ng mga tao noon pagka Friendster. Ngayon iba na sa Facebook, nagkaroon ng mga content creator, nagkaroon ng mga vlogger, nagkahalo-halo na yung mga tema, may iba't ibang tema, may nakakatawa, may kalokohan, may nakakatanga, may nakakabobo. So iba-iba na. Tapos dumami rin yung dumami rin yung mga hindi marunong nagluto, natutong magluto para may i-vlog. Yung mga, no, magmula ipinauso ni Ibana yung naglalaba, marami na rin naglalaba. Kita yung hita. Kita na nakatuwad dito yung puwit ng bata. No? So yun, para pamparami daw ng view. Pagkita mo yung puwit ng bata sa dibdib. So, marami naging, kumbaga dahil dyan sa influensya ng ibang mga vlogger. So, naisipan din namin sa spiritual na maging influencer din kami sa pag-spiritual naman. Ito yung content namin, spiritual. So, ayun. No, may iba-iba namang content yan eh. Kaya hindi tayo namimilit. Yung mga naniniwala sa spiritual, yun, kayo yung nagpapalo. Ngayon, yung iba gusto nila kakulitan, katatawanan, di ba? Karaniwan, mga vlogger na mahilig magpatawa, mga Bisaya, no? Pero mga solid magpatawa. Minsan, kahit hindi mo naiintindihan, tatawa ka na lang, para kang tanga. Yung kasi nila, yung action, nakikita mo yung action, parang naiintindihan mo na rin, kahit di mo na naiintindihan. Sana yung mga Bisaya, magtagalog naman, para pati kami natatawa ng todo. Totoo po, Commander, misis ko na inis sa akin, ipalunok ko daw ang bato omo ko pag dumating dahil marami daw. O, di ba? Sabi ko sa inyo, marami po yung mga mga nagano yan. Bro, yung tinuro mo na orasyon sa kabal at kunat, yan po lagi kong dinadasal bago umalis ng bahay. Okay yan, Lods. Basta nasa paniniwala mo lang at pagtitiwala. So, salamat po sa ating 77 na nag-send po ng star. Kita nyo, di ba, may nagsesend ng 2 star. Yung iba, 10, no? Wala pong problema kung mga ganyan-ganyan na. Tignan nyo, naipon, naka 77 din tayo star. Hindi tayo binibigyan ni Meta ng advertisement eh. Ewan ko bakit. Hanggang ngayon, hindi pa niya na magkaroon tayo ng advertisement. Siguro mas okay na yun. Kaysa kahit na hindi tayo kumikita sa Facebook. Kasi kung minsan lalagay nilang advertisement, yung maririnig mo, pagbungad mo palang advertisement, hindi pa naman may skip. Umuungol-ungol. Minsan yung pampalaki ng di ba? Sugal, mga ganyan yung advertisement, hindi mo ma-skip. Yung pangalawa, ma-skip mo. Yung una, hindi. Kasi gusto nilang kumita. Yung mga advertisement. Pag dinownload mo nga naman, kikita din sila dyan. Commander Leon, minamantra po ba yung mga binahagi niyo pong orasyon? Ba pinag-isabi mo dyan? 3 ulit nga, nababanggitin, mamantrahin mo. 3 ulit, paano mo may mamantra? May sinabi po ba akong 108 times? Ang mantra, di ba, 108 times? Di ba, ang billing ko nga, tatlo. So, hindi ibig sabihin, 3 misteryo. Katulad ng Kuram. O, ilang misteryo yung Kuram? Kuram, Yom, Minise, Minoam, Bilorem, Krisaram, Moem, Desamaratom, Aksum, Okram, Bekream. So, 12. Sabi ng iba, 9 na misteryo daw yun. Kasi, 9 na ulit mong binabanggit. O, 12 yung salita. Pero yung ilang ulit mo bang ginawa, inusal. Di ba, 9 times yung Kuram. So, ito, 3 misteryo, dahil tagta-3. So, wala naman ako sinabing mantra, i-mantra nyo 108. Wala naman pong ganun eh. So, hindi nakakaintindi ng mantra 108, 108 times po yun inuulit. Kagaya na, sa Satur, karaniwan, minamantra ang Satur eh. Pampatalino.
pampatayo. O, wag green-minded, pampatayo ng ano, ng balahibo. Hindi ko ano. So, yun mga lods, no? Dahil, yun, alas 12 na sa pool. Alas 12 na. Kasagsagan na po ng gabi. Kalagitnaan na ng gabi. Pahati na para maging madaling araw. So, yun, magpahinga na po tayo mga lods. Kumunti na kayo ng kumunti. At sa iba, sa mga natulog na, ulitin nyo na lang po bukas yung kung hindi na talaga kaya. So yun, paalam na sa atin panandalian at tayo magpapahinga na rin mga Lods. Commander, paano po ba malaman kung buhay ang isang medalyon? Ito naman, nagtiyaki kung bibig. So dun sa susunod na tayo magtanungan portion mga Lods, dahil ako inaantok na rin gaya nga ng sinabi ko, kami ay malayo pa ang aking pinanggalingan. So, ayun, naibalot na yung dapat ibalot. Ilan na lang ibabalot mo? Dami pa rin. Ayun, konti na lang daw. So, kanina ilan? Sa Marcos na ulit ako magpa-shipping para madagdagan. Sa ano? Yun yung mga gusto pang mag-order ng Omo. No, gusto nyong sobra-sobra yung Omo nyo para may pambabad kayo. Ano nyo lang? Order lang kayo. Promo pa rin naman eh. Walang problema, promo pa rin. So hanggang mahal na araw yan, yung promo natin. Lahat ng mga naka-promo, promo pa rin. So, makakarami kayo talaga sa ngayon. Hanggang mahal na araw po yan, yung promo natin mga Lods. Kaya tuloy-tuloy lang yung ating pag-order at tuloy-tuloy lang din yung ating pag-deliver. Sa mga makukulit, yung nagtatanong kung kailan darating, tanong nyo po kay JNT, wag sa akin. Kasi, pinasok na namin sa kay JNT, responsibilidad na ni JNT kung kailan niya yun i-deliver. Wag po sa amin, hindi naman kami nagdi-deliver eh. Pati pagdating, tinatanong nyo pa, ano ba naman yan? So yun mga idol, maraming salamat sa inyo. God bless you more, ingat kayo palagi. Tayo ay magpapahinga na. No, babay-babay na sa lahat mga Lods. Panalangin sa gabi bago matulog. Pasasalamat, then bukas ng umaga, panalangin ulit pagkagising. Para sa paghingi ng gabay, patnubay, at biyaya. So, yun po yung technique. Umaga, patnubay, biyaya. Sa gabi, pasasalamat. So, ganun kadali. No? Para hindi na kayo mag-isip ng tema na sasabihin nyo sa Ama. So, meron na kayong guide. Sabi ko nga sa susunod na tayo magtanungan Babay na, mga Lods. Ingat kayo palagi. So, nawa ay may kinapulutan na naman kayong aral sa pag-spiritual. Lagi kayong mag-iingat. God first before others. So, yun. Babay-babay na mga Lods. Paano ba ako magbababay? Ayun.